10 years, 1 decade, isang dekada. Grabing pagpapala ito, mga kapatid, ano? And I am so blessed na nakita ko ang simulain ng iglesyang ito. I believe, andito kami, Deacon Benji, ano? During the very covenanting, as well as yung ordination ng inyong pastor. Well, sadly on that side, narito rin ako at ako rin ang nangaral nung ordination ng inyong ikalawang pastor. Medyo sadly, siguro sa ikatlong pastor nyo, hindi na ako dapat ang imbitahin nyo. But, of course, biro lang yun mga kapatid. No? It's a blessing na after a year of trials, ay nakikita ko ngayon na napakasigla, napakaganda, lumalago ang gawain sa dako dito. At kayo ang namili ng ating teksto ngayong hapong ito, hinango from the book of Hebrews. Di natin alam kung sino talaga ang writer nito for certain, subalit malinaw na sinulat ito sa isang bayan na dati naging tapat sa Panginoon, pero dahil sa matinding mga pressure, persecution even, ay natutuksong bumalik sa mundo, sa kanilang pinanggalingan. Most likely mga Hudyo ito, natutuksong bumalik at pakawalan ang kanilang pinaninindigang pananampalataya. So sa ganitong konteksto, sumulat ang writer ng Hebreo. At dito sa ating text, yung napili natin, Hebrews 10, patapos na yung doctrinal part, yung pangangaral tungkol sa superiority of our Lord Jesus Christ. Huwag kayong bibitaw, hold fast. Kasi si Jesus is much better than angels, better than yung mga hinangaan nila ng mga dati nilang mga ninuno. Kailangan silang humawak patuloy sa kanilang pananampalataya. At dito na nga sa chapter 10, verse 19 and following, nandito na yung application nitong mahabang sulat na ito ng writer. So tingnan natin. Let's pick it up from verse 19 para ma-situate natin itong verse 23. Simulan natin sa verse 19, simula ng application part ng sulat. At basahin natin hanggang verse 25 para mas fully ma-appreciate natin yung context. Verse 19, kaya mga kapatid, yamang mayroon tayong pagtitiwala na pumasok sa sanctuaryo sa pamamagitan ng dugo ni Jesus. Ayan na, yung parang pinakasama rin ng mga naunang mga kapitulo na kaniyang binuksan para sa atin ang isang isang bago at buhay na daan sa pamamagitan ng tabing sa makatuwid ay sa kaniyang laman. At yamang meron tayong isang pinakapunong pari sa bahay ng Diyos, tayo'y lumapit na may tapat na puso sa lubos na katiyakan ng pananampalataya na ang mga puso ay winisikang malinis mula sa isang masamang budhi at nahugasan ang ating katawan ng dalisay na tubig. At verse 23, panghawakan nating matatag ang pagpapahayag ng ating pag-asa ng walang pag-aalinlangan sapagkat siya na nangako ay tapat. At ating isaalang-alang kung paano gigisingin ang isa't isa sa pag-ibig at sa mabuting gawa na huwag nating pabayaan ang ating pagtitipon gaya ng ugali ng iba, kundi palakasin ang loob ng isa't isa sapagkat o lalong-lalo na kapag inyong nakikita na papalapit na ang araw. At tayo muna ay manalangin muli, hilingin natin ang pagpapala ng ating Panginoong Diyos. Ang aming Ama sa Langit, kami po ngayong hapong ito ay muli umaasa lamang sa inyong biyaya. Sa gitna ng buong araw na ito ng panambahan, sa gitna ng maaaring kapaguran ng aming mga katawang lupa, dalangin namin, kayo po magbigay ng ibayong kalakasan at pagkaunawa upang aming maalala na kami ay patuloy na humawak, manindigan, patuloy naming maging tapat kami sa aming pong confession, sa aming mga kaugnayan, sa aming kaugnayan sa inyo bilang aming Diyos, sapagkat kayong nagbigay ng mga pangako ay tapat.
Ito po ang aming mga dalangin sa pangalan po lamang ng aming Panginoong Jesus. Amen. Maaaring kilala nyo ang mga taong ito. Abraham Piper, anak ni John Piper. Paul Maxwell, formerly Desiring God contributor. I Kissed Dating Goodbye, author Joshua, of course, Harris. Hillsong's Marty Sampson, singer Audrey Assad, and Hawk Nelson's John Steingard. Again, I don't know if I pronounced that properly. There's one thing common sa mga pangalang ito, dating silang nagpo-profess na mga mananampalataya, pero iniwanan nila at tinalikuran ang kanilang pananampalataya. Gaya ng alam na, of course, ng marami sa inyo. And even your own church, in the past year, alam naman natin, nawalan kayo ng dalawang mga kasapi sa iglesyang ito. At tunay nga na there are so many things. Kung titingnan natin, meron talagang dumadaan sa buhay ng isang iglesia na parang medyo nayayanig tayo. Parang may mga pagsubok na parang sa halip na kumapit tayo, parang medyo lumuluwag yung pagkapit natin. Dahil nayayanig tayo ng ganitong mga pagsubok. Kaya napakaganda ng ating teksto, maganda itong napili yung theme text ng inyong 10th anniversary na maalala nating lahat dito na bagamat may mga pagsubok, mahalagang patuloy na kumapit, patuloy na manindigan, patuloy na maging tapat sa ating pananampalataya. At dito nga sa verse 21, nakita natin, since we have a great priest over the house of God, of course, none other than our Lord Jesus Christ, the great high priest, sapagkat meron tayong dakilang saserdote, merong tatlong let assess dito, no? Tatlo yan. Verse 22, let us draw near. So the vertical aspect, draw near to God. Verse 24, let us consider, basically one another, how to stir up one another, horizontal relationship. Pero yung verse 23, yung ating teksto, let us then hold fast, it's more of personal. Yung ating sariling pananindigan bilang isang mananampalataya. At ito ang ating magiging focus, gaya ng inyo ring nais ngayong linggong ito. At ang ating mensahe ngayon, because Christ is our great high priest, yan ang sabi sa verse 21, be faithful to our triune God in times of trials and difficulties. Yan lamang. Maging tapat, maging faithful sa ating Panginoon, sa ating Trinidad na Diyos, gaya ng ating inawit, sa gitna ng mga pagsubok. So may challenge dito, hold fast, and then meron ding motive or reason why we must hold fast. Our God is a faithful God. At yung dalawang bagay na yan ang ating pagtutuunan. Una, yung hamon ng sumulat sa verse 23. Yamang si Jesus, ang dakilang saserdote, let us. Basin nyo, nakikita natin dyan sa verse 23, let us hold fast the confession of our hope. So, bago natin tingnan yung let us hold fast, tanong muna natin, ano ba yung confession na sinasabi rito? I'm sure meron kayong confession of faith, 1689? Tama? Yung ba yung sinasabi rito? So, ito ba yung pwede natin gamitin? Ayan, malinaw sa Bible. Di ba? Manindigan ka, may confession of faith tayo. Now, of course not. Ang salitang ginamit dito ay homologia. It can be the act of confessing or the content of the confession. No, pwedeng yung pag-akto, yung aksyon na ikaw ay pinapahayag mo, nagko-confess ka, o yung laman ng iyong kino-confess. Kasi kung yung laman, more of parang ito yung mga doktrina na ating pinanghahawakan. No? So ito ba, is this about doctrines? Yung bang problema rito sa Hebreo ay merong parang heresy na mabigat na ito yung gumagambala sa kanila? Siguro kung Galatians, yung aklat na to, baka mas maging pabor tayo dun sa doctrine. No? Kasi meron talagang turong mali. Pero Hebreo kasi ito. At dito, ang kanilang trial, hindi naman, of course, meron ding maling turo, but mainly,
dahil sa persecution, dahil sa mga pag-uusig, parang nanghihina yung pananampalataya nila. So kaya sabi ng mga commentators, it's not really more of the content, it is the act na patuloy kayong magpahayag. Huwag kayong bibitaw sa gitna ng mga pagsubok na inyong dinadanas. So bagamat pwede nating itingnan ito, of course, yung kanilang pagpapahayag ng pananampalataya, syempre may kasamang doktrina yan. Hindi naman pwedeng zero, ano? Pero basic lang. Hindi nito sinasabi na isang mahabang statement of faith. No? Panghawakan nyo yan, 1689. No? Kundi, yamang natutunan ninyo the fundamentals of the faith. Ano yun? Jesus saves. The great high priest na siya na dati pa ay lumalang ng lahat kasama ng Diyos, the very image of God, Hebrews chapter 1, hanggang sa tuloy-tuloy na ipinaliwanag ang pagiging dakilang saserdote ni Jesus. Yung pananampalatayang yan, huwag niyong bibitawan. Confess, continue, ipahayag ninyo ang mga bagay na ito. And sabi rin ng mga commentators, baka ito'y in the context of worship. Yung ganito, sumasamba tayo. Di ba nagpapahayag tayo dito? No? Kaya tayo magkakasama, umaawit tayo, nangangaral tayo ng salita ng Diyos. And before the watching world, nagpapahayag tayo ng mga tagasamba tayo ni Jesucristo, nakailalim tayo sa tatlong personang Diyos, kinikilala natin ang Diyos Ama, Anak at ang Espiritu Santo, and relying only on the finished work of our Lord Jesus Christ. And so that is the foundational confession na ipinapahayag nila, huwag kayong lumayo doon. Hold fast, ang sabi rito. Hold fast. Siguro yung iba sa atin, medyo magtataka, bakit confession of hope? Kasi mas parang madaling isipin, confession of faith. Kaya nga, may confession of faith tayo. Ano? Sabi nga rin ng mga Bible commentators, magkalapit naman yung faith and hope. Hope is more future-looking. Pero yung faith is more of the object of faith, God Himself. No? Pero pareho yan, na base sa, or ang commonality niyan, parehong may pagtitiwala. Diba? Kaya ka nga umaasa sa hinaharap because you have faith in God. Nagtitiwala ka sa Diyos na iyon. Ang sabi rito, let us hold fast. Panghawakan nating matatag. Don't let go. Hold fast. No, yung verb na yan, yun nga, hold down, even restrain. Pag minsan ginagamit yan, parang pigilin mo, no? Parang ganon. Kasi nga, ibig sabihin yan, hawakan mo. Hold fast. No, huwag mong alpasan. Even to preserve, maintain yung ating pagpapahayag sa ating pananampalataya. At ito yung hamon ng sumulat sa mga bayan ng Diyos na medyo nalulupaypay, nanghihina, parang gusto nang bumigay sa kanilang pananampalataya. Not only let us hold fast, ano sabi diyan? Without wavering. No, di ba? Dalawang, kumaka sinandwich, yung confession of hope, hold fast, and do not waver. No? Yung salitang ginamit sa do not waver, yung idea, parang keep that object upright. Kumbaga, huwag huwag bibigay sa kaliwa o kanan. Keep it upright, no? Panatiliin yung tuwid, no? Kumbaga, huwag kang bibigay kahit kumbaga parang malakas na unos, malakas na hangin. Huwag bibigay. Hold fast. Do not waver. Huwag kayong mabibigay. And so, it is a call, in summary, to be faithful to God. Magpatuloy. Niligtas kayo ng Diyos. May mga unos, may mga pagsubok. Walang bibigay. Walang bibigay. Hold fast. So anong application sa atin ito ngayon as we remember the 10th year of the church? Well, let's continue to cling to God in the midst of trials. Ang aking paalala sa inyo bilang application. At yan naman ang inyong ginagawa. Praise God for that. No, nakita ko yung paglago ninyo in the past year. Pero lahat ng mga Kristiyano ay talagang dumadaan sa mga pagsubok. Given na ito. No, given na. Huwag nating isipin, ay tapos na yung pagsubok. The coming year, wala na.
Well, at the personal level, maraming pagsubok pa rin kayong dinadanas. No? Hanggang ngayon, I'm sure. No? Sabi ng isang mananampalataya, by the name of Faith, Faith ang pangalan niya, sabi niya, the past year, medyo nagrereklamo daw siya sa kanyang kaibigan kasi meron siyang mga pagsubok na parang hindi naman big time pero parang naapektuhan siya. Kasi daw, dito sa nung sinulat niya to, nasa first trimester siya ng pregnancy. Yung first 3 months, ano? Gaya ng alam ng mga kababaihan dito, ito raw yung pinakamahirap. Ano? Kasi yung hormonal adjustment, may mga ano-ano nangyari sa katawan. Pero sabi niya, nag-reply yung kaibigan niya. No? At sabi daw ng kaibigan niya, just because it is common, parang common, lahat naman ng mga babae na nagdadalang tao, dinadanas yan, but just because it's common, doesn't mean it's not hard. Hindi common, dinadanas nating lahat, madali. Common, pero mahirap. So sabi ni Faith, oo nga no, namulat ako, nagising ako. Oo nga no, hindi common, madali. In fact, there are so many common things that are hard. Sabi niya, morning sickness para sa mga kababaihan, college exams sa mga pumapasok sa school, relational stresses, financial uncertainties, low-level anxiety, and on, and on, and on. Sabi niya, these and many trials seem like mundane, run-of-the-mill troubles, and yet they're hard. They're hard. And so wala sa atin ditong, walang dinadanas na pagsubok. No? I'm sure lahat sa atin, bilang mga mananampalataya, may mga times we groan inwardly. Not because super big time trial, super persecution, but just the daily grind of life ay nabibigatan tayo pag minsan. And there are times we want to give up. We can't hold on. No, parang, teka muna, huwag na muna mag-quiet time. Huwag na munang manalangin. I'm tired. And I want to just give up for today or for this hour. There are many times na may mga panahon pa nga na talagang bumibigay totally yung mga kasama natin sa church. At ito nga yung ating naranasan in the past year. At hindi ito, kayo lang, hindi ito kakaiba sa inyo. Halos lahat ng mga churches, if not literally all churches, ay nakaranas ng ganito. In fact, meron nga ngayong bagong term na narinig na for sure ng marami sa inyo, ex-evangelical. No? Hindi na evangelical, ano nang tawag ngayon? Nag-coin na sila ng term, di ba? Ex-evangelical. Yung mga supposedly nag-deconstruct, and eventually, yun ang binasa natin kanina, na mga pangalan, sabi sa Wikipedia, ex-evangelical is a social movement na ito, ng mga tao who have left evangelicalism, especially white evangelical churches in the US for atheism, agnosticism, progressive Christianity, or any other religious belief or lack thereof. Imagine evangelical na. Yung iba mga reform pa, tapos biglang ngayon naging atheist, agnostic, and what have you. Nangyayari ito. May mga ganitong nangyayari. And again, in the midst of all of this, we are called to hold fast. Kahit na may mga kasamahan tayo, wag naman sana, pero kung meron, balang araw, na maging ex-evangelical, hold fast. Huwag tayong bibigay. Patuloy tayong maging tapat. And not only individual Christians, even churches, as again you have experienced, ay dumadanas ng matinding pagsubok. Ayon sa isang article na aking nabasa, the 5 most alarming Christian challenges. 5 na talagang matinding hamon ngayon sa mga iglesia. Yung number 1 dyan, yung ating para yung kanina, leaders who preach integrity, sabi ng author, leaders, pastors, na nangangaral ng integridad, but fall spectacularly. Ito raw yung isang matinding pagsubok ngayon sa mga iglesia. Mga nangangaral, akala mo, banal na banal, you're inspired by their teachings, and I'm sure marami kayong naiisip
ng mga mega pastors or pastors of mega churches na dati napakatapat, na blessed tayo sa kanila. And lo and behold, sila ay nawala na ngayon. Napakarami nito. Yung kanina, si Brian Houston of Hillsong, sabi ng article, for moral failure, Robert Morris on trial for child abuse, the Archbishop Justin Welby, Church of England dito, resigning because of cover-up. These are sabi ng article, these are not isolated scandals. They're symptoms of systemic hypocrisy. Grabe, no? Grabe yung condemnation. Systemic hypocrisy. Ang dami na ng mga so-called pastor shepherds na nagpapanggap lang pala. At kinakain yung tupa, they're ravening wolves dressed in sheep's clothing. Number 1 yun. Number 3, like, yung kumuha ako ng example, dalawa lang. Number 3, today's generation identifies as Christian, in quotation marks, yet lacks biblical depth. Hindi malalim. Walang malalim na pagkaunawa. Ano ba yung tinuturo ng Biblia? Supposedly, mga Christian sila. Barna, yung survey company, kanina pinag-aralan din natin yan sa Bible class, Barna reveals many hold a Christian identity, one that's more cultural than doctrinal. Yan nga yung series ng aming isang kapatid na preacher sa TBC ngayon. Matatapos lang. Yung cultural Christians. Culture, lumaki sa kultura. Kanina may nag-testify sa ating kalangitnaan. Lumaki sa church. And yet, hindi naman pala. Na-realize niya, siya tunay na mananampalataya. So ito yung mga mga ganitong sitwasyon, hamon sa iglesia ito. Maraming iglesia dumaranas ng ganitong mga hamon. Marami pa tayong pwedeng maisip. And there are times we want to give up on our church. Darating yon. At kung hindi man, yun na naranasan na alis na ba ako sa church na ito? Kasi nga, ang daming pagsubok eh. At dito masusubok din ang ating commitment sa Panginoon, sa ating iglesia, to persevere in times of severe trials and stress. And so sana mga kapatid, let's be committed as we celebrate 10th year. Nakita na naman natin ang paggawa ng Panginoon sa inyong kalagitnaan. And yes, there are heart-rending trials. And we admit that. Lalo na nga yung pagkawala ng inyong mga shepherds recently. But our call is hold fast. Manindigan tayo, kumapit tayo, huwag tayong bibitaw. At baka may kinakausap din tayo ngayon na maaring bisita, na imbitahan, maaring hindi nyo ganun pinapahalagahan ng iglesia. Maaring sa inyong isip, ano nga ba ito? Bakit sila, what's all this, kumbaga, fuzz or about church and so on, parang wala namang sa inyong kwenta itong mga so-called church or church of God. Sana ma-realize natin, the church is central to the plan of God for salvation. Ito yung tinatayo ng Panginoon. He is building His church. At sinabi niya that the husbands love your husbands love your wives as Christ loved the church and gave Himself up for her. Sana makita natin ang kahalagahan na mabilang sa isang iglesia, mahalagahin ang iglesia ng Panginoon. At kung hindi ito ang ating larawan, sana'y magsisi ka sa iyong mga kasalanan, lumapit ka sa Panginoong Jesus, tanggapin mo siya, kilalanin mo siya, akapin mo siya bilang Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay. Ito yung paalala namin at ito yung pagsusumamo namin sa inyo ngayong hapong ito. But what should encourage us? Ano yung encouragement natin? Dahil lang ba magaling tayo, malakas tayo, matalino tayo, basa tayo ng basa? Well, what's the reason? What's the motivation for holding fast? Anong sabi ng writer? Let us hold fast the confession of our hope without wavering, for, ayan, ang ganda, no? May dahilan, no? Merong motivation, may reason, no? Kaya madali namang intindihin ng Bible, most of it. Anyway, no, na may kaugnayan sa ating kaligtasan. For He, pansinin nyo,
He, not us. Hindi yung matalino tayo. It's not about us. Bakit tayo may encourage na magpatuloy? Kasi dami palang trial. Ganyan palang buhay Kristiyano, personal level, church level, puno ng trial. Parang baka hindi ko kayanin yan ah. Hindi sa atin nakadepende, mga kapatid. That's the good news. For He. Sino yung He? Obviously, clearly, God Himself. Okay, we persevere, we are responsible, hold fast. But the encouragement is, as we hold fast, it is actually God holding us and keeping us in the faith. Para yung mga tatay na tinuturuan yung anak na magbisikleta. Kung naranasan nyo nang gawin ito, ano? Sa una, di ba, hawak nyo sa likod yung bisikleta, tapos nakasakay yung anak nyo, at tinutulak-tulak nyo. Tapos minsan nakala niya, maalam na siya, tuwa-tuwa siya, ang bilis. Hindi niya alam. Kaya hindi siya natutumba. Nakahawak ka sa likod. Di ba? Pero pag binitawan mo, baka hindi pa niya kaya. At ganoon din tayo. Di ba? Nagbabike tayo. We run with perseverance. But from the divine perspective, He is what matters, what counts. He, God Himself, ano yung tungkol sa Panginoon? Bakit, ano ba yung gusto sinabi niya? Hindi lang basta He, pero tinuloy pa Who promised? Who promised? Bakit mahalaga ito? Saan ba natin makikita yung nangako ang Diyos? Doon sa previous chapters of Hebrews, chapter 6, verse 17 and 18, sabi doon ng writer, so, when God, again, tungkol sa Diyos ito, when God desired to show more convincingly to the heirs of the promise the unchangeable character of His purpose, He guaranteed it with an oath. Grabe, no? Nanumpa ang Diyos. Kagulat-gulat yun. Nanumpa ang Diyos. So that, verse 18, two unchangeable things. No, grabe, dalawang hindi magbabago kailanman, in which, number one, it is impossible for God to lie. No, sinabi na niya, imposible na magsinungaling siya. Di ba? Those who have fled for refuge might have a strong encouragement. Impossible for God to lie. He took an oath. Grabe, dalawa yun. Why? So that those who fled for refuge might have a strong encouragement to hold fast. Grabe, ano yung connection sa pangako? Possible for God to lie, hindi na kailangan. But in spite of that, nagsumumpa pa ang Diyos sa harapan ni Abraham. Double ano yun? Double certainty. No? Bakit? Para ma-encourage yung si Abraham at lahat ng mga anak ni Abraham sa pananampalataya, kasama na ngayon tayo doon, para ma-encourage tayo na nangako ang Diyos. Sumumpa, kahit imposible na magsinungaling siya, sumumpa pa siya. Condescending to the level of Abraham, a sinner. And yet, before Abraham, nangako ang Diyos. That we may understand yung kanyang commitment para sa atin. At grabe, kahanga-hanga ito mga kapatid. Hold fast. Kasi yung Diyos natin, nangako, natutulungan, iingatan for our encouragement para mag-hold fast nga tayo. At patuloy tayong kumapit sa gitna ng mga tinding pagsubok. And not only did He promise, pero yung nangako, parang yung sinabi rin doon sa Hebrews 6, for He who promised is what? Faithful. It's impossible for Him to lie because He is faithful. And He is faithful because it is impossible for Him to lie. And so, tapat ang Diyos. He will not abandon His children. So, bagamat tayo, we hold fast. That's our human responsibility. But on the divine perspective,
we see divine sovereignty na ang umiiral pala, above, below, on our side. We live and move and have our being in kumbaga yung sphere na ating ginagalawan is the sphere of a faithful, oath-making God, promising to us, I will never leave you nor forsake you. So, anong application sa atin ito, mga kapatid? Well, who are you relying is my question to you. Saan ka umaasa to hold fast? Kung ikaw ay umaasa lamang sa iyong sarili, ay medyo mahinang pag-asa yan. No, baka bumigay kayo niyan. Kung kayo umaasa lang na parang rat race ito, no, parang opisina lang to, parang eskwelahan lang, pagalingan tayo, palakasan tayo, o sino yung pinakamatyaga, yun yung mapopromote. If you're banking or relying sa inyo lamang lakas, ay mapapagod kayo, no, at some point, no? Of course, we persevere nga, we attend to the means of grace. Pero yung pag-asa natin ay nasa Diyos lamang na siyang nag-iingat sa atin. At ito'y dahil tayo ay kaisa ni Kristo. No, sa mismong nangako ang Panginoong Jesus, John 10, if I may remind you, 28, sabi niya, I give them eternal life. My sheep know me, they follow me, and I give them eternal life. Sabi ng Panginoong Jesus, and they will never perish. No one can snatch them out of my hand. My Father, who has given them to me, sabi niya, yung kanya mismong Ama is greater than all. No one is able to snatch them out of my Father's hand. So grabe yung double na naman, ano? Parang may mga double dito sa Bible, makita natin. Parang di naman kailangan na, sapat na. Pero parang inuulit. Kasi alam ng Panginoon, mahina tayo eh. Pananampalataya natin, madali tayong masindak or maderail yung ating buhay pananampalataya. So napakabait ng ating Diyos, paulit-ulit tayong pinapaalalahanan ng kanyang katapatan. At sana dito tayo magtiwala. Yes, we labor. Yes, we fight. We persevere. But at the end of the day, ano yung ating talagang ultimate anchor of our soul? It is He. He who promised. He who is faithful. Yan ang basihan. Yan ang talagang angkla or anchor ng ating mga kaluluwa. And so in summary, nakita natin mga kapatid, dalawang bagay lang. May hamon, let's hold fast. Bakit sinabi yun? Kasi may mga pagsubok. Hindi ito maiiwasan. At let's not delude or let's not fool ourselves. Trials will come. They are here, I'm sure. Even kayo habang nakaupo kayo, ako habang nakatayo dito, may mga pagsubok tayong lahat. Pero, napakaganda, keep holding, hold fast. Do not waver. Continue to confess your faith in the Lord Jesus Christ. Bakit? Because ultimately, it is God who has promised. God who will keep us in the faith. Isang article ang aking nabasa na na-struck ako sa kanyang sinulat pagkat sabi niya, I know a guy, may kilala akong isang lalaki, isang nakilala kong lalaki, nabasa ko yung lalaki na ito, body siya, marami siyang mga kaibigan. Pinangako niya doon sa kanyang best friend, di kita iiwan, palagi mo akong kasama. Pero kaagad-agad, tinraidor niya yung kanyang kaibigan. May isa pa siyang kilala, sabi niya, grabe yung athletic ability nito. Super lakas ang katawan nito. At talagang kilalang athlete. Pero ang buhay niya ay nag-collapse under a rubble of kumbaga yung nabuhusan siya ng pag-collapse ng kanyang buhay dahil na-involve siya sa isang hindi mabuting babae. And finally, sabi niya, may kilala rin ako na isang lalaki na sumiping sa asawa ng kanyang empleyado. At hindi lang yun, gumawa siya ng paraan para mapatay yung asawa ng kanyang empleyado at para makasama niya yung babaeng yon. And of course, you know who these three persons are by now. Peter, who betrayed his beloved Lord. Samson, who because of Delilah,
crumbled, no? A very powerful athlete, kumbaga, sa ating kapanahunan. And of course, David and Uriah and Bathsheba. At dito makikita natin, the best of men are still men. Tayong mga tao ay makasalanan pa rin. And there are times we will be disappointed, we will disappoint others, and we will be disappointed by others. Kaya napakahalaga ng paalala, hold fast, hold fast. Huwag tayong tumingin sa ating kapwa-tao, bagamat we care for them. In fact, yung sunod na let us dito, let's steer one another to love and good works. But ultimately, let's fix our eyes on Jesus, the author, finisher of our faith, who for the joy before him endured the cross, scorning its shame, because of the very glory and joy set before him. Sana ito ang ating maging resolution as we enter the 11th year of PRBC, Providence Reformed Baptist Church. Purihin ng Panginoon sa buhay nyo bilang isang iglesia. Manalangin tayo, mga kapatid. O Panginoon naming Diyos, what a manifestation of your faithfulness and your mercy na nakita namin itong aming kapatid na iglesia for 10 years, through ups and downs, high and lows, ay nanatiling tapat sa inyo. At ngayon, nakita namin, even in the midst of the most severe trial, ay sila inyong pinagpapala, lumalago, at sumisigla ang gawain sa lugar na ito. And we can only attribute this hindi sa aming sariling talino o kakayahan, kundi dahil lamang sa inyo, our faithful, our triune God, at nagpupuri kami, nagpapasalamat sa inyong paggalaw sa kanila. At nawa, ang darating na taon, pag-ibayuhin niyo po ang gawain dito, patuloy niyong palakasin, palaguin, that your people will hold fast. Mananatili silang matatag sa kanilang pinahayag na pananampalataya at aasa lamang sila sa inyong katapatan sa kanila. Pagpalain niyo po ang inyong salitang ito sa aming mga puso at kaluluwa, sapagkat ito po ang aming dalangin ng may pasasalamat sa pangalan po lamang ng aming Panginoong Jesus. Amen.